Maaraw ang umaga sa Metro Manila noong araw ng kasal ko. Isang oras akong napaaga sa hasyenda ng mga De Leon sa Batangas. Gusto ko ng tahimik na sandali. Tahimik ang paligid. Magsisimula na maya-maya ang paghahanda. Naglakad-lakad ako sa mga pasilyo. Naalala ko noong pinili ng nanay ko ang lugar na ito. Wala na siya. Ang kanyang pamana, 800 milyong piso, ay responsibilidad at pasanin ko na ngayon. Dumaan ako sa tapat ng Hall of Mirrors. Doon ako dapat magbibihis. May narinig akong mga boses mula sa kabilang kwarto. Pribadong opisina iyon ng pamilya. Namukhaan ko ang boses ni Mateo, ang mapapangasawa ko. Kausap niya ang nanay niyang si Doña Carmen. Tumigil ako. Wala akong intensyong makinig, pero nanlamig ang buong katawan ko sa tono niya. Kontrolado ang lahat. Mama, sabi ni Mateo. Napakalamig ng boses niya. Kinumpirma ng abogado ang mga kondisyon. Pagkakasal natin, halos mapapasa akin na ang mana ni Naya. 800 milyon. Isang malaking kayamanan. Sumagot si Doña Carmen. Tila nasisiyahan ang boses niya, at wala siyang kamalay-malay. Kasing inosente siya ng nanay niya. Mabuti na lang. Tumawa si Mateo. Isang tuyong tunog. Ang kasal ang susi. Pipirmahan natin ang mga papeles ngayong gabi. Sa loob ng isang taon, nakapangalan na sa akin ang lahat. Tapos ipapawalang bisa ko ang kasal. Wala siyang makukuha. Natahimik ako. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga. 3 segundo. 3 lang. Yun na yun. Gumuho ang mundo ko sa sandaling iyon. Paano kung lumaban siya? Tanong ni Doña Carmen. May mga testigo ako. Mga sulat, ebidensya. Sasabihin nilang hindi na stable ang pag-iisip niya. Na hindi na siya nakabangon mula nang mamatay ang nanay niya. Papanigan ako ng judge at ibibigay sa akin ang pera niya. Walang luhang pumatak. Walang bigla ang galit. Isang malaking puwang lang. At pagkatapos ay naging napakalinaw ng lahat. Naintindihan ko na ang lahat. Ang pagmamadali niyang magpakasal kami. Ang walang tigil niyang tanong tungkol sa will and testament. Ang kawalan niya ng totoong interes sa buhay ko. Lumayo ako roon. Walang tunog ang mga hakbang ko. Pumunta ako sa dressing room. Umupo ako. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Nandoon si Naya Bautista, ang tagapagmana, ang susunod na biktima. Nilabas ko ang cellphone ko. Hindi ako tumawag sa kaibigan. Hindi sa tatay ko. Denial ko ang numero ng abogado ko. Si attorney, Carlos Mendoza. Carlos, si Naya ito. Kailangan kong may gawin ka ngayon din. Naya, ayos ka lang ba? Iba ang boses mo. Wala na akong oras. Makinig ka. Gusto ko ng bagong clause sa prenuptial agreement natin. Isang partikular na clause. Dapat nakasaad na. Kung mapapawalang bisa ang kasal sa loob ng mas mababa sa 3 taon. Ano man ang dahilan. Isusuko ni Mateo ang lahat ng karapatan niya sa kasalukuyan at hinaharap kong mana. At sa anumang ari-arian na meron ako ngayon. Natahimik sandali si Carlos. Masyadong partikular yan. May nangyari ba? Isang oras na lang, kasal mo na. Gawin mo na at dalhin mo rito kasama ng notary public. Sabihin mo kay Mateo na, last-minute requirement. Ito, isang detalye mula sa pamilya niya. Pipirmahan niya yan. Magtiwala ka sa akin, Carlos. Gawin mo na, parang awa mo na. Binaba ko ang telepono. Ang bilis mag-isip ng utak ko. Kailangan kong i-record ang usapan. Kailangan kong protektahan ang sarili ko. Hinalungkat ko ang bag ko. Nakita ko ang isang maliit na voice recorder. Ginagamit ko ito sa piano lessons ko para i-record ang mga pyesa. Ngayon, iba ang i-record nito. Lumabas ako ng kwarto. Nakita ko ang isang batang waiter. Nag-aayos siya ng mga baso. Excuse me, sabi ko. Sinubukan kong kalmahin ang boses ko. Ako ang bride. May pabor sana ako. Surprise ito para sa magiging asawa ko. Kinakabahang tumango ang bata. Kahit ano po. Ma'am. Sa opisina sa ibaba, ilagay mo ito. Pinakita ko ang maliit na recorder sa loob ng florera na katabi ng bintana. Pindutin mo ang pulang button at iwan mo doon. Pagkatapos ng kasal, balikan mo. Babayaran kita ng 5,000 piso. Tiningnan ng bata ang device, nag-aalangan. Ma'am, hindi ko po alam. Biro lang ito. Recording para sa mga well wishes. Tradisyon ito sa pamilya namin. Kusang lumabas ang kasinungalingan. Tutulungan mo ba ako? Tumango siya, at kinuha ang recorder. Sige po, gagawin ko. Salamat.
Huwag mong sabihin kahit kanino, surprise nga eh. Lumayo ako. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi pa iyon sapat. Kailangan ko pa ng iba. Kailangan ko ng testigo. Naalala ko si Paulo, ang pinsan ni Mateo. Lagi siyang mabait sa akin. Medyo tahimik, pero may awang nakikita sa mga mata niya kapag nakatingin sa akin. Ngayon alam ko na kung bakit. Nakita ko siya sa garden. Naninigarilyo. Suot ang barong niya para sa kasal. Paulo, sandali lang. Nagulat siyang humarap. Naya, dapat nagbibihis ka na. Kailangan mo akong pakinggan. Alam mo ba kung bakit nagpapakasal sa akin si Mateo? Tumigas ang ekspresyon niya. Tumingin sa ibang direksyon. Masayang araw mo ito. Hindi mo dapat tinatanong yan. Alam ko na ang sagot, Paulo. Narinig ko siya. Narinig ko siya, at ang tita Carmen mo. Pinag-uusapan nila, ang 800 milyon. Pinag-uusapan nila ang annulment. Namutla si Paulo, tinapon ang sigarilyo. Naya, pasensya na talaga. Sinubukan kitang balaan ng patago, pero masyado kang in love. Hindi na ngayon nagmamasid na lang ako. Tutulungan mo ba ako sa anong bagay? Mabuhay. Makawala dito ng higit pa sa wasak na puso ang dala. Gusto nilang ubusin ang pera ko. Hindi ko hahayaan. Tinitigan ako ni Paulo, tapos dahan-dahang tumango. Isang gintong hawla na puno ng ahas ang pamilyang ito. Ako palagi ang mahirap na pinsan, yung walang kwenta. Ano bang dapat kong gawin ngayon? Wala, manood ka lang. At kapag tinanong ka, sabihin mo ang totoo. Sabihin mo kung ano ang nakita mo, kung ano ang alam mo. Yun lang, gagawin ko. Mag-ingat ka, Naya. Hindi tanga si Mateo, at mapanganib si Doña Carmen. Bumalik ako sa bahay. Nagsisimula nang dumating ang mga bisita. Nakita ko si Mateo sa entrance. Binabati ang mga bisita. Nakangiti. Yun yung ngiting minahal ko. Ngayon, peke na ang tingin ko doon. Isang maskara. Lumapit siya sa akin. Hinawakan ng mga kamay ko. Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Kinakabahan ka ba, mahal ko? Tumayo ang mga balahibo ko sa hawak niya. Medyo. Halo-halo ang emosyon ko. Magiging perpekto ang lahat, sabi niya. Hinalikan niya ang noo ko. Maya-maya lang. Asawa na kita habang buhay. Para sa'yo, 1 taon lang. Isip-isip ko, pero ngumiti ako. Oo, habang buhay. Dumating si Carlos pagkaraan ng 20 minuto. Kasama niya ang isang notary public, isang seryosong lalaki na may dalang folder. Nakita sila ni Mateo na lumalapit. Kumunot ang noo niya. Naya, sino sila? Si Carlos, ang abogado ko, at ang notary public. Isang maliit na, last-minute requirement, detalye mula sa mama mo, tungkol sa pagpirma ng ilang dokumento sa kasal, para maging perpekto ang lahat sa batas. Umubra ang kasinungalingan. Tumango si Mateo, hindi nag-isip. Si mama at ang mga formalidad niya. Sige, bilisan na natin. Magsisimula na ang seremonya. Pumunta kami sa isang maliit na kwarto. Nilabas ni Carlos ang mga dokumento. 2 pahina iyon. Ang bagong clause ay magaling na naisingit sa pagitan ng ibang legal na talata. Formalidad lang ito, sabi ni Carlos sa neutral na boses. Pinapatibay nito ang proteksyon ng mga ari-arian bago ang kasal. Karaniwang ginagawa ito sa mga unyon na hindi pantay ang yaman. Sinulyapan ni Mateo ang mga pahina. Mabilis na dumaan ang mga mata niya sa mga linya. Hindi niya binasang mabuti. Atat na siyang matapos. Pumirma siya ng malaki. Ako naman ang sumunod. Nilyan ng selyo ng notary public ang dokumento. Congratulations, sabi ng notaryo. Walang emosyon. Ayos na ang lahat. Hinawakan ako ni Mateo sa braso. Ayan, mahal ko. Babaguhin na natin ang takbo ng buhay natin. Sumunod ako sa kanya. Nasa akin na ang dokumento. Binigyan ako ni Carlos ng kopya. Tinago ko iyon sa bag ko kasama ng pag-asa at takot. Puno ang chapel, puro puting bulaklak. Banayad na musika. Suot ko ang wedding gown ng nanay ko. Hinihintay ako ni Mateo sa altar. Nakangiti siya. Naglakad ako papunta sa kanya. Bawat hakbang ay isang desisyon. Bawat paghinga ay paghahanda. Isang labanan ng seremonya.
At kakalagay ko lang ng unang patibong. Nagsimulang magsalita ang pari tungkol sa pag-ibig, sa walang hanggang pagsasama. Tiningnan ko si Mateo. Kumikinang ang mga mata niya. Pero ngayon nakikita ko na ang kasakiman sa likod ng mga iyon. Hindi pag-ibig. Tinatanggap mo ba si Mateo bilang iyong legal na asawa? Lumutang ang tanong sa hangin. Nakatingin silang lahat sa akin. Tumigil ako sandali. Sinadyang patagalin. Nakita ko kung paano tumigas ang ngiti ni Mateo. Nakita ko ang panandaliang takot sa mga mata niya. Tapos ngumiti ako. Ang pinakamatamis na ngiting na kaya ko. Opo, tinatanggap ko. Nawala ang tensyon. Napabuntong hininga ang mga bisita sa ginhawa. Huminga ng malalim si Mateo. Hinawakan niya ang kamay ko. Malamig ang kamay niya. Nagpatuloy ang pari. Idineklara niya kaming mag-asawa. Hinalikan ako ni Mateo. Isang tuyo at mabilis na halik, isang selyo, isang kontrata. Lumabas kami ng chapel sa gitna ng palakpakan. Sinabuyan kami ng mga tao ng bigas. Ngumiti ako. Iwinagayway ko ang bouquet ko. Perpekto ang lahat. Peke ang lahat. Sa reception. Nag-toast ako. Nakipag-usap. Sumayaw. Ako ang nagniningning na asawa. Walang nakapansin sa bitak, walang nakakita sa kaba sa dibdib ko. Hinanap ko ng tingin ang batang waiter. Bahagya siyang tumango sa akin. Nasa lugar pa rin ang recorder. Gumagana. Lumalim ang gabi. Maraming ininom si Mateo. Masyado siyang masaya. Lumapit siya sa akin. Inakbayan niya ako. Amoy whiskey ang hininga niya. Lahat ng pagmamahal na ito, bulong niya sa tainga ko. Malapit na maging atin ang lahat. Oo, mahal. Sagot ko habang nakasandal ang ulo ko sa balikat niya. Lahat. Pero mulat ang mga mata ko. Tiningnan ko ang pamilyang De Leon. Si Doña Carmen na nakikipagtawanan sa mga amida niya. Si Katrina, ang kapatid ni Mateo, na tinitingnan ako ng may pandidiri. Si Paulo na nasa isang sulok at mag-isang umiinom. Sila ang bago kong pamilya at ang aking battlefield. Tapos na ang unang hakbang. May napirmahan na akong papel. Tumatakbo ang recording. May mahina man pero kakampi ako. May plano sila. 800 milyong dahilan para sirain ako. Ako, may isa lang dahilan para manalo, ang sarili ko. Dumilim na sa hasyenda. Umuwi na ang mga bisita. Naiwan kaming mag-isa, mag-asawa. Mabilis na nakatulog si Mateo, lasing sa alak at ambisyon. Ako, nanatiling gising, nakatingin sa kisame, pinapakinggan ang paghilik niya. Bukas magsisimula ang totoong digmaan. Isang tahimik na labanan sa iisang kama, sa bahay na hindi maituturing na tahanan. Pero sa ngayon, naipanalo ko ang unang laban. Pumasok ako sa laro nila, at hindi nila alam na kabisado ko na ang mga patakaran. Bumangon ako ng tahimik. Pumunta ako sa bintana. Sa labas, nililiwanagan ng buwan, ang mga hardin. Doon, ilang oras lang ang nakakalipas, akala ko nagsisimula na ang fairy tale ko. Ngayon alam ko na ang totoo. Hindi ito fairy tale, isa itong thriller. At ako, si Naya Bautista, ay hindi magiging damsel in distress. Ako ang magsusulat ng ending. Puno ang banquet hall. 150 na bisita. Lahat nakatingin sa amin. Nakangiti ako. Mahigpit na nakahawak sa kamay ni Mateo. Binalik niya ang higpit ng hawak ko. Akala niya pagmamahal iyon. Alam ko na pag-aari iyon. Toast, speech, toast ulit. Dominante ang pamilya ni Mateo sa buong kwarto. Mga bangkero, politiko, mga kilalang tao. 2 simpleng mesa lang ang inokupa ng pamilya ko. Nakatingin sa akin ng may pag-aalala ang biyudo kong tatay. Kumaway ako sa kanya. Pilit akong ngumiti. Tumayo si Doña Carmen, ang bago kong biyenan. Nagsalita siya. Kasintamis ng lason ang boses niya. Mga minamahal na kaibigan. Napakagandang araw ngayon. Nahanap na rin sa wakas ng anak kong si Mateo ang perpektong babae. Naya, iha, malugod ka naming tinatanggap sa aming pamilya. Isang pamilyang buo at matatag. Tulad ng mga ugat ng isang matandang puno. Palakpakan. Tiningnan ko si Mateo. Tumango siya ng may pagmamalaki. Uminom siya ng wine. At napakasayang isipin, patuloy ni Doña Carmen, na ang unyong ito ay hindi lang pinag-iisa ang 2 puso, kundi pati na rin ang 2 pamana. Ang sa amin, at ang sa mahal na ina ni Naya. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang alaala at kabutihang loob ay mananatili palagi sa atin.
Isang bulungan ang umikot sa buong kwarto. Alam ng lahat kung ano ang tinutukoy niya. Ang 800 milyon. Isang open secret ang issue. Napanatili ko ang ngiti ko. Nanigas. Namutla ang tatay ko. Yumuko. Nakaramdam ako ng bara sa lalamunan ko. Pero hindi ako umiyak. Mas magandang panggatong ang galit kaysa lungkot. Dumating ang oras para sa first dance. Nagsimulang tumugtog ang banda. Niyakap ako ni Mateo. Umikot kami sa dance floor. Masaya ka ba, Naya? Bulong niya sa tainga ko. Sobrang saya. Pagsisinungaling ko. Perpekto ang lahat. Magiging perpekto talaga. Pangako ko yan. Magkaiba kami ng kahulugan ng pangako niya. Tumutugtog ang musika. Nakakapaso ang mga kamay niya sa likod ko. Naalala ko ang recording. Ang malamig niyang boses na nagsasabing, sa loob ng 1 taon ipapawalang bisa ko ang kasal. Nagngalit ang mga ngipin ko. Pagkatapos ng sayaw, lumapit ako sa dessert table. Kailangan ko ng sandali para makahinga. Lumapit sa akin si Paolo, ang pinsan. May hawak siyang baso. Mukha siyang kinakabahan. Naya, pwede ba tayong mag-usap sandali sa labas? Importante to. Tumango ako. Sumunod ako. Lumabas kami sa gilid na pinto. Malamig ang gabi. Lumayo kami sa musika. Anong problema, Paulo? Lumingon siya. Sinisiguradong walang nakasunod sa amin. Ang tapang ng ginawa mo. Yung close. Galit na galit si Doña Carmen. Kakalaman niya lang. Paano? Si Carlos. Yung abogado mo. Kaibigan siya ng kaibigan ng pamilya. May nasabi siya. Hindi naman sinasadya. Parang pinuri lang niya. Kung gaano kagaling ang naging payo sa'yo. Nakarating ang balita sa tita ko. Napamura ako sa isip ko. Hindi ko inasahan iyon. At ngayon, nagmamadali sila. 1 taon ang hihintayin sa agreement mo. Ayaw nilang maghintay ng ganun katagal. May mga utang sila. Malalaking utang. Hindi maganda ang takbo ng negosyo ng pamilya. Kailangan nila ng liquid cash. Ang pera mo ay hindi premyo, kundi salbabida. Tumama sa akin ang revelasyon. Hindi lang ito kasakiman, kundi desperasyon. Mas delikado sila dahil doon. Anong plano nila? Hindi ko sigurado, pero narinig ko sina Mateo at Katrina na nag-uusap kagabi. Pagkatapos ng dinner pinag-uusapan nilang pabilisin ang proseso. Humanap ng dahilan bago pa matapos ang honeymoon. Dahilan para maanul ang kasal. Seryosong tumango si Paulo. Kailangan mong mag-ingat, Naya. Matalino si Katrina at walang sinasanto. Ambisyoso si Mateo, pero malupit si Katrina. Feeling niya mas marami siyang karapatan. Matagal na siyang naiinggit kay Mateo, dahil siya ang lalaking tagapagmana. Ngayon nandito ka pa, ang outsider. Nakukuha ng pera niya. May sumilip na babae sa pinto. Si Katrina. Nakasiluweta siya mula sa ilaw ng kwarto. Nandyan lang pala kayo. Hindi dapat nagtatago ang mga bagong kasal. Halik kayo. May mga toast pa. Masaya ang tono niya. Pero parang lawin. Kung tingnan kami ni Paulo ng mga mata niya. Nariyan na kami. Katrina, malinaw na sabi ko. Pinapakita lang sa akin ni Paulo ang Winter Garden. Sabi niya, paborito mo raw itong lugar. Pilit na ngumiti si Katrina. Oo nga, puno ng mga nakakalasong halaman. Alam mo ba? Magaganda, pero nakamamatay. Tulad ng maraming bagay sa buhay. Tumagos ang tingin niya sa akin. Tapos tumalikod siya at pumasok. Napabuntong hininga si Paulo. Mag-ingat ka sa kanya, Naya. Seryoso. Bumalik kami sa loob. Tuloy ang party. Medyo lasing na si Mateo. Tumatawa ng malakas. Niyayakap ang mga kaibigan niya. Nakita niya ako at sinenyasan ako. Lumapit ako. Ang asawa ko, ang pinakamagandang babae sa buong Pilipinas, di ba, mga pare? Palakpakan, tawanan. Uminom ako ng konting champagne. Umalat ang lasa sa bibig ko. Lumapit si Katrina na may 2 punong baso. Isang special toast para lang sa pamilya. Inabot niya sa akin ang isa. Para sa'yo. Naya. Welcome sa pamilya. Kinuha ko ang baso. Hawak niya ang sa kanya. Nag-toast kami. Uminom ako. Napansin kong binasa niya lang ang mga labi niya. Hindi niya nilunok. Tumunog ang alarm sa utak ko. Binaba ko ang baso sa mesa, at nagkunwaring inuubo. Sorry.
May nagbara sa lalamunan ko. Ayos lang yan, iha, sabi ni Katrina. Hindi abot sa mata ang ngiti niya. Uminom ka ng tubig. May dumaang waiter na may dalang tray. Kumuha ako ng tubig. Uminom ako. Iniwan ko ang baso ng champagne. Ilang minuto ang nakalipas. Nakita ko si Katrina na kinuha ang parehong baso at patagong ibinuhos ang laman yon sa isang paso. Nanlamig ang dugo ko. Tama ang hinala ko. Humaba ang gabi. Nakaramdam ako ng pagod. Nagpaalam ako na magbibihis lang. Umakyat ako sa bridal suite. Hindi ko ito tahanan, isa itong stage. Binuksan ko ang bag ko, tiningnan ko ang recorder. Nandoon pa rin ang maliit na device. Tinago ko ito sa isang sikretong compartment. Tinawagan ko si Carlos. Carlos, ako to. Naya, ayos ka lang ba? May naririnig akong chismis. Nagtatanong si Doña Carmen. Alam ko. Makinig ka. May kailangan pa ako. Kailangan mong imbestigahan ang mga utang ng pamilya De Leon. Ang mga negosyo nila, lahat ng makikita mo, ngayon na. Bakit? Anong nangyayari? May rason ng pagmamadali nila. Hindi lang ito kasakiman, pangangailangan ito. At dahil sa pangangailangan, nagiging pabaya at mapanganib ang mga tao. Gusto kong malaman kung sino ang kinakalaban ko. Sige, gagawin ko. Mag-ingat ka, Naya. Palagi. Binaba ko ang tawag. Hinubad ko ang belo ko. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang bride. Ang tagapagmana. Ang target. Nakarinig ako ng mga hakbang sa hallway. Si Mateo. Pumasok siyang pagyewang-gewang. Amoy alak at sigarilyo. Nandito ka lang pala. Tuloy pa rin ang party, alam mo ba? Gusto pang mag-celebrate ng mga kaibigan ko. Pagod na ako, Mateo. Napakahaba ng araw na ito. Lumapit siya. Hinawakan niya ako sa balikat. Malabo ang mga mata niya. Hindi natin pwedeng biguin ang mga bisita natin. Halika, isang sayaw pa. Hindi imbitasyon ang tono niya, utos iyon. Tinitigan ko siya. Sa isang segundo, nakita ko ang lalaki sa likod ng maskara. Inip, mapangkontrol. Feeling niya pag-aari niya na ako. Sige, mahal, isang sayaw pa. Bumaba kami. Mas maingay na ang party. Malakas ang musika. Nagsisimula nang umuwi ang ibang bisita. Nakita kong nagpaalam ang tatay ko mula sa malayo. Sumenyas siya na tatawagan kita bukas. Tumango ako. Magkasama sina Katrina at Doña Carmen sa isang sulok. Nag-uusap ng mahina. Pinapanood ang mga tao, parang dalawang gagamba sa sapot nila. Dinala ako ni Mateo sa dance floor. Sumayaw kami. Mahigpit ang hawak niya. Masyadong mahigpit. Bukas, aalis tayo papuntang Cebu, sabi niya. Romantic. Tayong dalawa lang. Excited na ako, pagsisinungaling ko. May mga dapat tayong pag-usapan, Naya. Tungkol sa future, sa mga ari-arian natin. Mas madali kung sabay nating imamanage ang lahat, di ba? Siyempre, kung ano ang sabihin mo, mahal. Mabuti. Praktikal kang babae. Gusto ko yan. Tapos na ang kanta. Binitawan niya ako. Kumuha siya ng isa pang inumin. Naiwan ako sa gitna ng dance floor. Kahit pinalilibutan ng tao, pakiramdam ko mag-isa lang ako. Bigla akong nahilo. Matinding pagkahilo. Umiikot ang paligid. Kumapit ako sa upuan para hindi ako matumba. May nainom ba akong iba? Yung tubig. Hindi. Galing sa tray yung tubig. Yung champagne. Isang simsim lang ang tinikman ko. Pero sapat na iyon. Si Katrina. Ang baso. Hindi siya uminom. Siguradong may inilagay siya roon. Isang bagay na mabagal umepekto. Huminga ako ng malalim. Medyo nawala ang hilo. Pero pakiramdam ko nang hihina ako. Hindi ako pwedeng manatili doon. Hindi ako pwedeng himatayin sa harap nilang lahat. Hindi ko sila pwedeng bigyan ng dahilan. Tinuon ko ang buong lakas ko. Naglakad ako papunta sa exit. Dumaan ako sa tabi ni Paulo. Nagkatinginan kami. Nakita niya ang pamumutla ko. Bahagya siyang tumango. Lumapit siya kay Mateo. Hinawakan niya ito sa braso. Nagsimulang makipag-usap tungkol sa isang urgent na negosyo. Dinistract niya ito. Sinamantala ko ang pagkakataon para makalabas. Umakyat ako sa hagdan. Parang tingga ang bigat ng mga binti ko. Pagdating ko sa suite, nilak ko ang pinto. Napasandal ako doon. Huminga ako ng malalim. 1, 2, 3.
Hindi ako pwedeng mawalan ng kontrol. Hindi ngayon. Gumapang ako papunta sa banyo. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Namumutla ako. Malaki ang mga pupila ko. Pinasok ko ang mga daliri ko sa lalamunan ko. Sumuka ako. Marahas, masakit, pero kailangang ilabas ang lason. Naghilamos ako. Nakatulong ang malamig na tubig. Nabawasan ang pagkahilo. Nanghihina pa rin ako, pero malinaw na ang isip ko. Lumabas ako ng banyo. Humiga ako sa kama. Pinakinggan ko ang mga ingay ng party sa ibaba. Tawanan. Musika. Kasal ko ito. At ito rin ang battlefield ko. Gabi na masyado nang dumating si Mateo. Madaling araw na nang kumatok siya sa pinto. Naya, buksan mo. Bakit nakasara? Bumangon ako. Binuksan ko. Nakasandal siya sa hamba ng pinto. Halos hindi na siya makatayo. Nakatulog ako, sabi ko gamit ang pagod na boses. Hindi mo dapat nilolak ang pinto. Mag-asawa tayo. Pumasok siyang natitisod, hinubad ang coat niya, at bumagsak sa kama. Anong araw? Napaka-perpektong araw. Oo, perpekto. Bukas, mga papeles. Pipirma tayo ng mga papeles para pagsamahin ang mga accounts. Normal lang yon. Mas mapapadali ang lahat. Utal-utal na siya. Pumipikit na ang mga mata niya. Siyempre, Mateo, kung ano ang gusto mo. Anghel ka talaga. Ang anghel ko. Humilik siya. Nakatulog siya, nakadamit pa sa ibabaw ng kumot. Naiwan akong nakatayo at nakatingin sa kanya. Ang asawa ko, ang lalaking nagpaplanong sirain ako. Bukas, panibagong araw. Ang honeymoon, ang biyahe sa Cebu. Ang mga papeles na gusto niyang pirmahan ko. Umiling ako. Nawala na ang panghihina. Napalitan na iyon ng isang malamig at malinaw na determinasyon. Gusto nilang lumaro ng madumi. Sige, kaya ko ring maglaro, pero hindi ako gagamit ng lason sa baso. Gagamitin ko ang sarili nilang kasakiman at desperasyon laban sa kanila. Pinatay ko ang ilaw. Humiga ako sa dulo ng kama, malayo sa kanya. Pinikit ko ang mga mata ko, hindi para matulog, kundi para magplano. Nagsisimula pa lang ang digmaan. At ang labanan sa Cebu ang susunod. Tanghaling tapat nang makarating kami sa Cebu. Napakainit ng araw. Nagrenta si Mateo ng isang exclusive private villa. May mga bulaklak, may fountain sa gitna. Parang nasa postcard. Isang magandang patibong. Gusto mo ba? Tanong ni Mateo, habang nakayakap sa baywang ko. Napakaganda, sabi ko. Pang-artista ang ngiti ko. Only the best para sa asawa ko. Iniwan ang mga bagahe sa kwarto. Napakalaki ng suite. May 4-poster bed. At terrace na may tanawin ng karagatan. Mukhang kinakabahan si Mateo, at palagi niyang tinitingnan ang cellphone niya. May surprise ako ngayong hapon, sabi niya. Private dinner dito sa villa. Nag-hire ako ng private chef, at may tutugtog. Intimate ito. Ang ganda naman, sagot ko. Alam kong hindi ito romantic surprise. Isa itong setup, isang kontroladong lugar. Naligo ako. Nagbihis ako. Isang preskong bestida. Nagsuot si Mateo ng linen suit. Masyadong formal, para sa isang intimate dinner. Pagpatak ng 8:00, bumaba kami. Ibang-iba na ang setup. May mga kandila, rose petals, mesa para sa 2. Perpekto ang lahat. Kumain kami. Nag-usap kami ng mga simpleng bagay. Ang panahon, ang ganda ng Cebu. Hinahawakan niya ang kamay ko. Gumagawa ng mga bilog sa balat ko ang mga daliri niya. Pinipigilan kong mangilabot. Kasabay ng kape, dumating ang tamang oras. Kumuha siya ng isang eleganteng leather folder at pinatong iyon sa mesa. May gusto akong i-share sa'yo, Naya. Isang simbolo ng buong tiwala ko. Ano yon? Tanong ko. Kahit alam ko na. Mga dokumento, papeles sa bangko, para gumawa ng joint account, isang common fund. Ganito ang ginagawa ng mga totoong mag-asawa. Iisa sa lahat ng bagay. Binuksan niya ang folder. Inabutan niya ako ng isang papel. Maliliit ang letra. Mga bank clauses. Sa madaling salita, binibigyan nito ng power of attorney ang parehong partido sa lahat ng accounts. Sa akin, sa kanya, sa hinaharap. Simbolo ito, sabi niya sa malambing na boses, na walang sa akin at sayo, atin lang lahat. Pirmahan mo rito, mahal. Tinuro niya ang isang linya. May hawak siyang ballpen. Inalok niya ito sa akin.
Kumikinang sa pananabik ang mga mata niya. Sa kasakimang nagbabalat kayong pag-ibig. Kinuha ko ang ballpen, inikot ko sa mga daliri ko, tiningnan ang dokumento, tapos tiningnan ko ang mukha niya. Napakalaking hakbang nito, Mateo. Laging sinasabi ng nanay ko na dapat protektahan ng tao kung ano ang kanya, kahit pa sa usapang pag-ibig. Tumigas ang ngiti niya. Masyadong mapagduda ang nanay mo. Hindi tayo ganun. Nagmamahalan tayo. Siyempre nagmamahalan tayo, malambing na sabi ko. Pero pwedeng magkasabay ang pag-ibig at pagiging praktikal. Hayaan mo muna akong basahin ito ng maayos. Bukas, kapag fresh, na ang isip ko, hindi na kailangan, giit niya. Nawala ang lambing sa tono niya. Pinacheck ko na ito sa abogado ko. Standard lang ito. Kung ganun, walang magiging problema kung babasahin ko, di ba? Sagot ko nang hindi nagbabago ang boses. Sinarado ko ang folder at dahan-dahang tinabi. Bukas, pagkatapos mag-almusal, pipirmahan natin. Ito ang unang project natin ng magkasama. Nagngalit ang panga niya. Nakita ko ang kislap ng galit sa mga mata niya. Pinigilan niya ito. Pilit siyang tumawa. Napaka-praktikal mo talaga. Gusto ko yan. Sige, bukas. Uminom siya ng malaking lagok ng wine. Pero ipangako mong pipirmahan mo. Importante ito sa akin. Pangako. Nagsinungaling ako. Maagang natapos ang dinner. Walang buhay ang musika. Umakyat kami sa kwarto. Tahimik si Mateo, malayo ang isip. Pumasok siya sa kama, pagod na raw siya. Tumalikod siya. Naiwan ako sa terrace. Tiningnan ko ang mga ilaw ng Cebu. Nilanghap ko ang mainit na hangin sa gabi. Hindi ako nanalo. Na-delay ko lang ang dapat mangyari. Kailangan ko ng mas magandang plano. Kinabukasan, maganda ang gising ni Mateo, na parang walang nangyari. Nag-aya siyang mamasyal. Binisita namin ang mga tourist spots. Maaasikaso siya, malambing, ang perpektong asawa. Hindi niya binanggit ang mga papeles. Pagdating ng tanghali, sa isang restaurant, muli siyang umatake ng mas patago. Tumawag ang abogado ko, may window daw para makatipid sa tax ngayon. Kung bubuo tayo ng fund ngayon, makakatipid tayo sa buwis. Malaking halaga. Magkano? Interesadong tanong ko. Daan-daang libo. Pera na pwede nating gamitin sa pagta-travel o invest para sa future natin. Mukhang maganda. Sabi ko habang hinihiwa ang isda ko. Pwede mo bang sabihin na ipadala sa akin ang computations? Gusto ko sanang makita. Economics graduate ako, di ba? Gusto ko ng mga numero. Napakurap siya. Nakalimutan niya o baka hindi niya alam. Sige. Hihingin ko. Pagsapit ng hapon. May work call. Daw siya. Nagkulong siya sa kwarto. Bumaba ako sa patio. Nilabas ang cellphone ko. Tinawagan ko si Carlos. May nakuha ka ba? Oo, Naya. Tama ka. Palubog na ang mga De Leon. May utang sila sa 3 bangko. May mga investment sa properties na hindi mabenta. Kailangan nila ng liquid cash bago matapos ang taon. O ifo-foreclose ng bangko ang mga pangunahing assets nila. Magkano? Mga 500 milyon. Lubog na lubog sila sa utang. Ang mana mo ang sagip nila. 500 milyon. Hindi. 800. Gusto nila ang buong kayamanan. Bayaran ang utang at magbulsa ng tubo. Carlos, kailangan kong may gawin ka. Gumawa ka ng pekeng dokumento. Peke? Naya. Hindi pwede. Hindi illegal. Simulated. Isang financial evaluation na nagsasabing hindi liquid ang mana ng nanay ko na nakatali iyon sa isang trust fund na limitado lang ang pwede kong i-withdraw taon-taon na may mga penalty clauses para sa early withdrawal. Isang bagay na magmumukhang totoo. Natahimik si Carlos sandali. Pwede akong gumawa ng draft. Magmumukhang kapani-paniwala. Para saan? Ibibigay ko kay Mateo para kumagat siya sa pain. Kung iisipin niyang hindi agad makukuha ang pera, magiging desperado siya, magkakamali siya. Delikado yan. Lahat naman delikado. Gawin mo na at i-email mo sa akin. Sige. Binaba ko ang tawag. Mabilis ang tibok ng puso ko. Mapanganib na sugal iyon, kung malalaman niya ang panlilinlang. Hindi niya malalaman. Lalabuan ng kasakiman niya ang isip niya. Nang gabing iyon, sa dinner, umatake na naman si Mateo. Mas direkta. Naya, tungkol sa mga dokumento. Oo, singit ko na may peking sigla.
Napag-isipan ko na. Tama ka. Dapat nating pag-isahin ang future natin, pero gusto kong gawin ng tama. I-email sa akin ng abogado kong si Carlos ang mga papeles, isang evaluation ng mana ko para makita mo kung ano talaga ang maiambag ko, para transparent lahat. Nagulat siya. Tapos, isang malaki at tunay na ngiti ang sumilay sa mukha niya. Siguro naisip niya, ang galing at praktikal ng babaeng ito. Gusto ko yan. Darating bukas. Sabi ko. At saka natin pipirmahan lahat, ang dokumento mo at ang sa akin. Sabay. Perfect, sabi niya. Tuwang-tuwa siya. Umorder siya ng champagne. Nag-toast kami para sa future namin, para sa pera namin. Kinabukasan, dumating ang email ni Carlos. Pinrint ko ang mga dokumento sa reception ng hotel. Kapani-paniwala ang mga iyon. May selyo ng law firm. May mga komplikadong legal terms. Nakasaad doon na ang pangunahing kapital, ang 800 milyon, ay nasa isang irrevocable trust. 20 milyong piso lang ang pwedeng i-withdraw taon-taon nang walang tax. Anumang withdrawal na higit doon ay may 50% penalty at mangangailangan ng court approval. Dahil beneficiary ako na may psychological conditions matapos mamatay ang nanay ko. Isang matapang na kasinungalingan. Napakagaling ng pagkakagawa ni Carlos. Mukhang totoong-totoo. Dinala ko iyon kay Mateo sa terrace. Nagbabasa siya ng diaryo. Heto na ang detalye ng financial situation ko. Kinuha niya iyon ng may pagkasabik. Iniskan ng mga mata niya ang mga pahina. Nakita ko ang pagbabago ng ekspresyon niya. Mula sa tuwa papunta sa pagkalito, tapos pandidiri. Ano to? Isang trust fund? 20 milyon lang taon-taon? Barya lang ito. Ganyan talaga, mahal. Maingat ang nanay ko. Ayaw niyang waldasin ko ang pera, o may ibang magwaldas nito para sa akin. Pero kailangan natin ng mas malaki. May mga plano ako, mga investments. Pwedeng lumaki ng 5 beses ang perang ito. Alam ko, sabi ko, habang ipinapatong ang kamay ko sa kamay niya. Pero rules are tumayo siya, palakad-lakad, hinihimas ang batok niya. In shock, siya, gumuho ang plano niya. Kailangan nating ilaban to. Dalhin natin sa korte, ipawalang bisa ang trust fund. Sinubukan na ni Carlos. Hindi yan pwedeng buwagin. Panahon lang ang makakapagpalaya niyan. Sa loob ng 30 taon, mapapasa akin ang buong kapital. Malinis. 30 taon? Sigaw niya. Tapos hininaan niya ang boses niya. Ang tagal nun. Sorry, Mateo. Yumuko ako, nagkunwaring malungkot. Akala ko sapat na ang pagmamahal natin, na hindi mahalaga sa iyo ang pera. Tumigil siya, huminga ng malalim, umupo, at hinawakan ang kamay ko. Malamig ang hawak niya. Siyempre hindi mahalaga ang pera, mahal. Ikaw ang mahal ko, hindi ang pera mo. Minor setback lang ito. Lalagpasan natin to ng magkasama. Pero iba ang sinasabi ng mga mata niya. Takot, pinipigil ang galit. Kinagat niya ang pain at nakulong na siya. Nang gabing iyon, nagkunwari siyang masakit ang ulo. Maagang natulog. Naiwan ako sa terrace. Narinig ko siyang may kausap sa telepono, nang pabulong mula sa kwarto. Hindi ko naintindihan ang mga salita, pero nagmamadali at galit ang tono niya. Kinabukasan, nagbago ang lahat. Naging malamig ang pakikitungo niya. Distansyado. Kinansela ang mga tours. Kailangan daw niyang bumalik sa Manila. Urgent family matters. Sa eroplano, hindi siya nagsasalita. Nakatingin lang sa bintana. Malalim ang iniisip. Galit. Nakatingin ako sa unahan. Alam ko na ang susunod. Ang desperasyon. Ang susunod nilang hakbang. May problema sila ngayon. Hindi sila pwedeng maghintay ng 30 taon. Kailangan nila ng pera agad. At kapag ang mga desperadong tao ay hindi makuha ang gusto nila sa maayos na paraan, hahanap sila ng ibang daan. Naipit sila sa kasinungalingan ko. Mas mapanganib at madumi ang mga susunod na mangyayari. Pero handa ako, o ganun ang akala ko. Nagsimula na ang laro, at naiwang walang depensa ang hari. Pagbalik sa Metro Manila, sinalubong ako ng malamig na eleganisya ng bahay ng mga De Leon. Hindi ito tahanan, isa itong occupied territory. Hinihintay ako ni Doña Carmen sa main living room. Kasama niya si Katrina. Malinaw na patibong. Isang family welcome meeting. Naya, iha, maupo ka, sabi ni Doña Carmen. Ang ngiti niya ay parang barbed wire. Kailangan nating pag-usapan ang future mo. Ang future ng pamilyang ito. Umupo ako.
Sa harap nila, may naghihintay na isang tasa ng tsaa. Hindi ko iyon ginalaw. Maikli lang ang biyahe nyo, komento ni Katrina. Pinaglalaruan ang kwintas niya. Sabi ni Mateo, kailangan mo raw bumalik dahil sa ilang matters. Problema sa mana. Kinausap na pala niya. Hindi naman problema. Mas komplikado lang sa inaasahan ko. Napakaingat ng nanay ko. Ganyan talaga tayong mga nanay, sabi ni Doña Carmen, sabay sipsip ng tsaa. Pero minsan, ang sobrang pag-iingat ay nakakasama sa mga buhay. Kailangan mong labanan ang trust fund na yan, Naya. May magagaling na abogado ang pamilyang ito, ang pinakamagagaling. Hindi yan pwedeng labanan. Irrevocable yan. Kinonsulta ko na, kalmadong pagsisinungaling ko. Napabuntong hininga si Katrina. Naiinis. So, nakulong tayo sa paghihintay ng barya, na tumutulo taon-taon? Nakakatawa. May mga pangangailangan ng pamilya. Naya, patuloy ni Doña Carmen, hindi pinansin ng anak, mga pending investments, commitments. Ang kasal niyo ni Mateo ay pag-iisa ng mga kaluluwa. Oo, pero pati rin ng mga yaman. Inaasahan na aambag ka. Aambag ako ng 20 milyon taon-taon, sabi ko sa neutral na boses. Tax-free. Hindi yan, barya. Joke yan. Singhal ni Katrina. Kahit pang-maintain lang ng bubong na to, hindi sapat. Tiningnan siya ng masama ni Doña Carmen. Tumahimik si Katrina, tapos bumaling ulit sa akin ang biyenan ko. Bumalik sa pagiging matamis ang tono niya. Matamis na may lason. May ibang paraan para makaambag ka, iha. Isang bagay na mas mahalaga kaysa pera. Isang tagapagmana. Ayan na ang totoong plano. Kutob ko na, baby. Sabi ko na parang ngayon ko lang naisip. Tama. Ang isang anak ang magpapatibay ng lugar mo sa pamilyang ito. Magbibigay ito ng saya sa lahat. At sa aspetong legal, mapapabilis nito ang ilang successory processes, mare-review ang ilang trust funds. Kumikinang ang mga mata niya sa malamig na katusuhan. Kasinungalingan iyon. Siyempre, pero iyon ang bago nilang plano. Isang baby, isang permanenteng koneksyon, isang panggigipit, at siguro, isang tagapagmana na pwede nilang kontrolin. Masyado pang maaga, Mama Carmen. Ilang linggo pa lang kaming kasal. Hindi naghihintay ang pag-ibig sa panahon, iha, at lalo na ang obligasyon sa pamilya. Kausapin mo si Mateo. Sang-ayon siya rito, pag-iisahin tayong lahat ng isang anak. Tumayo ako. Hindi ko na kayang manatiling nakaupo doon. Pag-iisipan ko po. Kung mamarapatin nyo, pagod pa ako sa biyahe. Umakyat ako sa kwarto namin. Nakakapaso ang salitang iyon. Wala si Mateo. Hinanap ko siya sa buong bahay. Nakita ko siya sa study room niya. May kausap sa telepono ng pabulong. Nang makita ako, binaba niya agad. Naya, nakausap mo ba si Mama? Oo. Kinausap niya ako tungkol sa mga baby. Mga tagapagmana. At hindi naman daw masamang ideya. Lumapit siya. Sinubukang yumakap. Lumayo ako. Utos ba ito, Mateo? Requirement para manatiling asawa mo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Isa itong kahilingan. Magiging napakaganda ng anak natin. Wala akong makitang pagmamahal sa mga mata niya, kundi pagkalkula. Isa na naman itong leverage ang baby. Siguro iniisip niyang itatali ako sa kanya ng isang anak. O bilang isang ina, mas madali kong isusuko ang kontrol sa pera. Kailangan ko ng oras. Ulit ko. Siyempre, take your time. Pilit ang ngiti niya, pero hindi masyado. May expectations ang pamilya. Nang gabing iyon, habang tulog siya, chinek ko ng maigi ang kwarto. Mga drawer, mga cabinet, likod ng picture frames, wala. Tapos naisip ko ang pinaka-obvious. Kung gusto nila akong i-pressure, kailangan nila ng impormasyon, ebidensya ng pagiging unstable ko o panloloko ko. Kinabukasan, pumunta ako sa isang mall. Bumili ako ng maliit na frequency detector, yung ginagamit ng mga technicians, hindi halata. Nang hapong iyon, habang naglalaro ng padel si Mateo sa labas, in-scan ko ang kwarto. Tumunog ng malakas ang detector sa kwarto, malapit sa ilaw sa kisame. Naghanap ako. Nakita ko ang isang maliit na device, isang napakaliit na kamera na kulay beige, kasing kulay ng kisame. Nakatutok iyon sa kama. Nanlamig ang dugo ko. Tapos kumulo. Hindi lang sa kwarto. Chinek ko rin ang living room. May isa sa bookshelf. Sa banyo.
Pangatlo na nakatago sa exhaust fan. Minamanmanan nila ako. Vinu-video sa sarili kong bahay. O sa bahay na dapat ay akin. Hindi ko ginalaw, hindi ko inalis. Magiging alerto sila. Sa halip, nagsimula akong umarte. Para sa kanila, nagsimula akong magsalitang mag-isa sa harap ng salamin sa banyo, bumubulong-bulong. Hindi ko na kaya. Masyado nang mabigat ang lahat. Galit sila sa akin. Nagpapanggap akong umiiyak sa gabi. Nag-iwan ako ng mga gamot sa sakit ng ulo na nakikita malapit sa kama. Nagsimula akong gumawa ng peking diary. Iniwan ko itong bukas sa desk. Mga pahinang puno ng pighati at kalituhan. Mga salitang tulad ng nakakulong at mag-isa. Gusto kong ibigay sa kanila ang ebidensya na gusto nila. Gusto kong isipin nila na gumagana ang plano nila, na nasisiraan na ako ng bait. Makalipas ang 1 linggo, dumating ang monthly family dinner. Nandoon lahat. Sina Mateo, Doña Carmen, Katrina, ang tatay na laging wala, si Paulo na tahimik sa sulok niya. Napunta ang usapan, tulad ng dati, sa pera, sa future. Tiningnan ako ng direkta ni Doña Carmen. Naya, iha, masyado kang namumutla. Ayos ka lang ba? Ayos lang po, salamat. Medyo pagod lang. Nervyos lang yan, sabi ni Katrina, na may peking ngiti. Maiintindihan naman ang pressure sa bagong pamilya. Bigla kong tinakpan ang bibig ko. Tumayo ako agad. Excuse me, sa banyo lang. Tumakbo ako, o nagkunwaring tumakbo. Sa banyo, binuksan ko ang gripo. Gumawa ako ng tunog ng nasusuka. Tapos naghintay ako ng 1 minuto. Lumabas akong namumutla, nakasandal sa hamba ng pinto. Nakatingin silang lahat sa akin. Naya, anong problema? Tanong ni Mateo na napatayo. Mas mukha siyang naalarma kaysa nag-aalala. Hindi ko alam. Nitong mga nakaraang araw, kakaiba ang pakiramdam ko. Nahihilo. Nasusuka sa umaga. Isang malagkit na katahimikan ang bumalot sa kwarto. Mabilis na nagkatinginan sina Doña Carmen at Katrina. Isang tingin ng tagumpay. Namutla si Mateo. Tapos ngumiti. Isang malaking ngiti ng ginhawa. Nasusuka sa umaga? Naya. Mahal. Baka. Mahina akong nagkibit-balikat. Hindi ko alam. Baka nga. Hindi ako masyadong naging maingat. Tumayo si Doña Carmen. Kumikinang sa tuwa. Niyakap niya ako. Isang biyaya. Isang biyaya. Anak. Nakakasakal ang yakap niya. Nakangiti rin si Katrina. Pero yelo ang mga mata niya. Isang tagapagmana. Mababago niya ng lahat, lalo na kung lalaki. Dapat nating tawagan ang pamilya Doktor bukas na bukas din, sabi ni Doña Carmen. Magaling si Dr. Cruz. Ipapagawa niya lahat ng tests. Kinabukasan, dumating si Dr. Cruz. Isang lalaking nasa 60s, pinugumalaw. Siya ang doktor ng mga De Leon, sa loob ng maraming dekada. In-examine niya ako in private, o sa inaakala niyang in private. Alam ko na nandoon ang mga kamera, na may nakikinig siguro. Kailan ang huling regla mo, Naya? Tanong niya ng may pag-iingat. Mahigit 6 na linggo na po yata. Sobrang stress ko po. Mag-pregnancy test tayo. Simpleng test lang. Ginawa niya ang test. Naghintay kami. Parang walang katapusan ang mga minutong iyon. Alam ko kung ano ang mangyayari. Nag-research ako. Bumili ako ng ihi ng isang buntis na babae sa isang online forum. Iyon ang ginamit ko para sa test. Magpo-positive iyon. Tiningnan ni Dr. Cruz ang test strip. Ngumiti siya. Congratulations, Naya. Buntis ka. Early stage pa lang. Siguro mga 5 o 6 na linggo. Eksaktong pagkatapos ng kasal. Nagkunwari akong halo-halo ang gulat at tuwa. Talaga po? Sigurado po ba kayo? Siguradong sigurado. Magpapa-ultrasound tayo para makumpirma. Pero malinaw ang test. Nang lumabas siya at ibalita iyon kina Mateo at Doña Carmen, napakalaki ng tuwa nila. Yakapan. Congratulations. Hinalikan ako ni Mateo. Lasang tagumpay ang halik niya. Nakuha nila ang bahagi ng layunin nila. Isang tagapagmana, isang bagong kawing sa kadena. Babaguhin nito ang lahat. Mahal ko. Bulong niya sa tainga ko. Magiging perpekto na ang lahat ngayon. Siyempre, nagbago ang mga bagay-bagay. Para sa kanila, para sa akin, binilisan lang nito ang orasan. May deadline ako. 9 na buwan o mas maikli, dahil hindi ako magkaka-baby. Hindi sa ganitong paraan. Nagsimula na naman akong umarte para sa mga kamera. Kinakausap ko ang tiyan ko. Naglalakad-lakad sa hardin ng nangangarap.
Pero hinahayaan ko rin silang makita akong umiiyak, na umiinom ng mga gamot, na sa totoo lang ay vitamins. Ang pag-arte ko ay parang isang buntis, na mahina ang emosyon perpekto para sa kwento nila. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang tamang oras. Ang malaking family dinner, kasama ang mga importanteng business partners. Nandoon silang lahat. Sobrang saya ni Mateo. Pinagmamalaki ang magiging tagapagmana niya. Nagsuot ako ng maluwag na bestida. Namutla ako, sobrang putla. Sa kalagitnaan ng dinner, bigla akong tumayo. Nabitawan ko ang baso ko ng tubig. Nabasag ang salamin. Ay, sorry. Nanghihina ako. Sumuray-suray ako. Kumapit ako sa mesa. Lahat sila nakatingin sa akin. Napatayo si Doña Carmen sa kaba. May kakaibang ngiti si Katrina. Halos nag-aabang. Naya, sigaw ni Mateo. Nagkunwari akong nadulas. Bumagsak ako sa sahig ng maingat, pero may sapat na lakas para gumawa ng ingay. May nakatagong maliit na sachet ng fake blood, theatrical blood, sa ilalim ng bestida ko. Piniga ko ito pagbagsak ko. Isang maitim na pulang mancha ang kumalat sa mapusyaw kong damit. Nagkagulo agad. Sigawan. Nagtayuan ang mga tao. Lumuhod si Mateo sa tabi ko, kasing putla ng patay. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilis! Sigaw ni Doña Carmen. Umuungol ako, hawak-hawak ang tiyan ko. Masakit, ang sakit-sakit. Nanigas si Katrina na nakatingin sa dugo. Nawala ang ngiti niya. Takot at guilt lang ang naiwan sa mukha niya. Dahil ilang oras bago iyon, sa kusina, binigyan niya ako ng pregnancy tonic na siya mismo ang nagtimpla. Isang herbal tea. Ininom ko iyon sa harap niya, at palihim kong dinura. Dumating ang ambulansya. Dinala nila ako. Sa ospital, kinumpirma ni Dr. Cruz ang kinatatakutan nilang lahat. Miscarriage. Early stage, karaniwan lang, pero nakakalungkot. Wasak na wasak si Mateo. Hindi dahil sa pagkawala ng bata, kundi dahil sa pagkabigo ng plano niya. Umiiyak si Doña Carmen sa galit. Sa kwarto ng ospital, hinawakan nila ang kamay ko. Anong nangyari, Naya? Sigurado ka bang wala kang ginawa? Wala kang ininom? Tanong ni Doña Carmen. Pilit akong binabasa ng mga mata niya. Tulad ng ano? Yung tilang na binigay ni Katrina. Sabi niya maganda raw sa baby. Nanigas ang mukha ni Doña Carmen. Tapos lumingon siya sa anak niya, na nasa pintuan at namumutla. Anong binigay mo sa kanya? Wala, herbal tea lang. Safe yun. Defensive na sigaw ni Katrina. Pwedeng maging mapanganib ang mga herbs.